Hello mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video talakayan at video analysis. Bibigyan po natin ng pananaw at pagpapaliwanag itong isinampang kasong plunder ng mga grupong tinatawag na evil society. Hindi po sila civil society. Evil society. Bagamat may dalawang pari doon na na-highlight na kasama sa mga nag-file ng kaso sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte. I'm referring to the so-called running priest, Robert Reyes, the pestering priest, yun pong tawag sa kanya. Kasi puro pamimeste at baluktot na propaganda ang kinaabalahan nito kaysa naman magsagawa ng tamang pagpamumuno at mga gawain sa kapakinabangan ng sangkatauhan, politika na marumi ang kanyang pinakikialaman. At ang isa yung self-confessed na addict na pari na tinawag niya si Vice President Sara Duterte at si Pangulong Duterte na mga devil-possessed. Wow! Yung addictos na pari At itong panibagong recruit na lapdog ni Marcos. No? Asong tagapagtahol na siya ngayon ni Marcos at Romualdez. Itong si Shelo Magno. And of course, ang sa likod nito, walang iba kundi ang kombinasyon ng yellow-pink zombies at ng mga hilaw na komunista. Hindi po kasama dyan sa discarding ito ang CPP, NPA, NDF, Communist Terrorist Group Urban Operatives. Doon po sila tumitira ngayon at naghahanda sa tinatawag nilang impeachment attack laban kay Vice President Sara Duterte. So pag-uusapan din natin yan, Pero iisang balahibo, iisang discarding pareho na binayaran at pinunduhan ni Marcos at Romualdez ito, mga kababayan. Unahin natin itong plunder nila na nagdala pa sila ng props, no? Kung baga sa teatro, may mga gamit pa sila na mga para magkaroon ng kunwari symbolism na mayroon silang ebidensya. Props ang tawag po doon, Sa theater o sa pelikula, ginagamit po yan. Costume, para po maging kaaya-aya tingnan. Optics, na kunwari ay handang-handa sila. Pero simple lang naman po ang ating sagot sa kanila dyan. Lahat ng kanilang sinasabi at lahat ng inuulit nila ay nasagot na po ng 3 beses na isinagawang Commission on Audit Report or COA report. At wala pong anomalya, disallowance o anumang negatibo na findings ang Commission on Audit laban kay Vice President Sara Duterte. So yun po, authoritative yun. Sapagkat ang Commission on Audit, ito po ang inaatasan at binubuo sa ilalim ng saligang batas upang magsagawa ng accounting review and check at gumawa ng ulat kung tama at walang anomalya at krimen na nasasangkot sa paggamit ng mga government and public fund. Yun. So, mas authoritative yun. May batas na nagbubuo at mayroon pong batayan ng otoridad sa batas mismo, ang Commission on Audit. So, ano po ang pinagbatayan nito ng mga operatiba ni Marcos at nila Romualdez na binitbit pa ang kanilang props or optics na pangpropaganda na kunwari marami silang dokumento. Yun po ay alam natin, mga records din siguro yon na nakuha nila sa mga isinumite doon sa pagbibigay ng update and report ni Vice President Sara Duterte mula po doon sa Commission on Audit. Most likely, yan din po ang pinagkukuhanan nila. Ngayon, bakit po mahalaga na may paliwanag natin na ito ay isang desperadong gawain at hindi ito nahihiwalay doon sa orchestrated move ni Marcos na gamitin po ang taktikang dumog at pintakasi o ang tinatawag na wrestling. I-wrestling mo si Sara Duterte nang sa ganun ang momentum para ang atake at pagkagalit ng mamamayan ay doon mo ituon sa kanila. Yan ay classic effect ng diversion and deflection. Diversion, iniiwas mo.
deflection, pinapaling mo. Kaya ito po ang gusto nating ipaliwanag. No? Una, ang usapin ng confidential fund po ay sakop yan ng guidelines and category of audit report sa COA. Hindi po pwedeng yan ay magiging kapareho lang ng ordinaryong mga pag-audit and pag-evaluate ng mga public funds na ginagamit ng gobyerno o ng anumang ahensya at sinumang opisyal o pangsyonaryo ng gobyerno. Sapagkat may component po yan ng security, may component po yan ng intelligence. Kaya nga ginagamit yan na confidential. Limited lang po ang maka-access niyan. And by the way, sa buong gobyerno po natin, hindi lang po ang office ni Vice President Sara Duterte, nung siya pa po ang DepEd Secretary at siya pa po ay binibigyan pa ng one or twice lang naman siya nakakuha yata ng confidential fund, ngayon wala na. Yan po ay hindi exclusive sa kanya. Ang confidential fund, ang pinakamataas na mayroon ito si Marcos. Umaabot ito, kung pagdudugtungin mo ang confidential fund plus intelligence and security fund ni Marcos, siguro aabot sa kulang-kulang sa 7 to 8 billion pesos. Every year. So bakit ang kay Sara Duterte lang ang tinitingnan na confidential fund na tapos nang na-report, cleared, and evaluated sa Commission on Audit? Di po ba? Ang more than 300 or almost 400 nga na government agencies, may mga confidential fund po yan. Included ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency, National Security Administration, ang PNP, ang AFP, ang mga unit service sa ilalim nito. There are more than 400 or almost 400 agencies or part of the government na mayroon pong allocation ng confidential fund. O bakit ang kay Sara Duterte lang? Ang bubusisiin nitong mga bayarang operatiba ni Marcos at Romualdez, samantalang naisagot na yan, nailahad na, at napasailalim na sa Commission on Audit Report, Evaluation and Update. Bakit hindi rin i-evaluate? Kung totoong para ito sa pagtatanggol at pagpoprotekta na hindi gamitin sa anomalya at korupsyon at personal na mga interes ng pangungulimbat sa pera ng bayan. Yun daw ang kanilang purpose nitong evil society, no? Na ginamit ni Marcos nang sa likod nito, yellow pink zombies ni Dilima at nila Trillanes at ang mga hilaw na komunista nila Ronald Lamas at nila Hontiveros. Yan pong sa likod ng grupong ito, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, if there are 400, almost, or around 400, government agencies, units, and parts of the government na mayroong confidential fund at intelligence and security fund, bakit sinisingle out si Sara Duterte? Kahit pa na natapos na niya, makomply ang reporting and evaluation nito, cleared na sa Commission on Audit. Why not start off with Marcos kung totoong hindi kayo ginagamit at binabayaran for political demolition job? Di po ba? That is very logical. Number 2, ang confidential nature ng confidential fund, intelligence fund, security fund, ay hindi po yan kailangang ma-divulge. Lalo na kung ang mga operations na sangkot dito ay patungkol sa mga kalaban ng gobyerno, mga teroristang grupo, mga malalaking kriminal na sindikatong organisasyon, droga at mga sindikato nito, kidnap for ransom, CPP, NPA, NDF, at iba pa pong mga armado at marahas na mga kriminal at mga kontra-gobyerno at lumalabag sa batas na minomonitor ng gobyerno o ng ahensya ng gobyerno. Kasi kung i-require natin yan, kay Sara Duterte, i-require mo rin yan sa lahat. What applies to one, applies to all. So kung gusto mong bulat-latin at gusto nilang bigyan daw ng detalye ang report ng Commission on Audit
tungkol sa confidential fund utilization ni Sara Duterte, you will demand the same mula kay Marcos Jr. na mayroon between 7 billion pesos to 8 billion pesos every year na confidential fund. Ganon din ang i-require mo sa National Intelligence Coordinating Agency. Ganon din ang i-require mo sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police, sa NBI, sa DOJ, sa DILG at iba pa. Di po ba? Hindi kabubuhan po yan. Ibig sabihin po, ibuyang-yang at ilalantad ng gobyerno ang kanyang sarili sa mga kalaban niya at upang ito ay gamitin laban sa kanya. E di kalokohan yan, kabubuhan. Hindi pwede yun. Kaya nga mayroong specific, particular guidelines kung paano po i-report at paano po i-evaluate ng COA ang mga confidential funds na ito. Subalit, hindi po na pinapakinggan ang ganyang doktrina at umiiral na prinsipyo. Parang kagaya din ito, kung gusto nilang ipadukot si Senator Bato de la Rosa, kagaya ng ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, sasabihin nila applicable ang ICC sa Pilipinas. Applicable ang Rome Statute. Sa ilalim po ng ICC at Rome Statute procedures at mga component ng doktrina ng batas ng Rome Statute governing ICC, applicable din po ang mga karapatan at pribilehiyo at mga proseso nito doon sa inyong ipinapadukot. Bakit hindi pwedeng i-avail yan ni Senator Bato de la Rosa, ni Senator Bongo, ni Pangulong Rodrigo Duterte, ni General Albayalde? Di po ba dapat two-way or open ang pagiging available ng provision ng batas o ng anumang proposal sa batas at epekto at pagpapatupad ng batas? O bakit ngayon sa confidential fund gusto nyong i-waive ang ganyang confidential na proteksyon sa pinagkagamitan ng confidential fund just because ang nasasangkot ay isang Sara Duterte? Malinaw na ito po ay hindi para sa pagprotekta ng pundong pampubliko o pundo ng gobyerno na naka-align o naka-allocate para sa confidential purposes and intelligence and security-related purposes. Ang layunin po talaga nito ng plunder nila at ng gimmick sa impeachment at ang panibagong antas ng pintakasi propaganda versus Vice President Sara Duterte is political demolition job. That's the long and short of it. Kaya po mali na tawagin po natin na sila Father Robert Reyes, the pestering priest, at itong pakialamirong pare na to at ang adiktos na pare at itong si Cielo Magno at ang grupo nila, sila ay para sa pagtatanggol ng pondo na upang hindi magamit ang confidential fund daw para sa pagnanakaw, korupsyon, samantalang ang lantad na lantad, klarong-klaro, napakaliwanag pa sa sikat ng tanghaling tapat na araw, ay si Marcos at si Romualdez, ang orchestrator, collaborator, conspirators ng massive systematic corruption and plunder. Tahimik po itong si Cielo Lapdog Magno, itong si Robert Reyes, itong si Boy No Toothbrush, Boy Tartar Lamas, si Sunny Boy The Big Joke Trillanes, si Lula Laila de Lima, ang mga obispong kasabwat nila sa CBCP, at itong paring adiktos, all of them, tahimik po sila pagdating sa 1.4 trillion pesos na sumasabog na iskandalo ng pangungurakot at pandarambong na pinamunuan ni Marcos at Romualdez. Klarong-klaro na ito po ay hindi isang crusade. Ito po ay isang well-funded, highly organized, at pinpointed na ang target wasakin, durugin ang pagkatao ng mga Duterte. Third point ni Ka-Eric sa puntong ito. Ang confidential fund po ay inaalaw o pinapayagan ng batas. Hindi po yan mali. At pangalawa, ang confidential fund po ay confidential. Ibig sabihin po may element of secrecy yan. Sapagkat may epekto pong pangseguridad doon sa mga binibilan mo ng impormasyon, doon po sa mga tinatarget mong i-operate, at doon po sa ginawan mo ng intelligence project. Kung maibunyag yan, edi magkakaroon po ng delikadong epekto yan sa mga nagsisiwalat ng impormasyon at nagbibigay ng tulong sa gobyerno dahil lamang sa kapritsyo ninyo
na ipahiya at ipahamak at sirain ng malisyosong atake ang Vice President. At pangatlo o pang-apat, ang anuman pong mga hakbang na maglalagay sa panganib doon po sa mga involved sa confidential and intelligence and security projects, hindi po pwedeng payagan yan. Sapagkat yan ang doktrina, prinsipyo at kalakaran pagdating po sa confidential and security operations. Kaya, hindi po tama na ipilit ito doon sa kanilang peke, pinondohan at sinuhula na uri ng plunder case nila laban kay Vice President Sara Duterte, sapagkat it will have a very deep impact on the national security and the security of the government, the state, and the people involved in this kind of government or security-related operations. Na siya po ang pinakapunto kung bakit ang confidential fund na nagamit ni Vice President Sara Duterte when she was still given that allocation nung siya'y DepEd Secretary at siya'y VP or Vice President pa na mayroong confidential fund pa ang kanyang opisina, nag-comply na po ito sa COA Rules and Regulations of Audit and Accounting. Subalit, pilit pa rin po nilang gagamitin ito sapagkat desperado na ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez na mapapigilan nila, mapatigil nila, at masabotahin nila ang momentum ng pagdaloy ng pagkagalit ng mamamayan laban sa kanila. And that is exactly the main purpose kung bakit magkasabay na inilunsad po itong Madriaga Chismis, which is actually Bicoy Part 3, Theatrics and Antics, directed by The Big Joke, na siya din ang author doon sa The Bicoy operations niya. Na naging flop, hindi po nag-click, nag-flop, palpak, lagapak po. Kasabay nitong baluktot at malisyosong operasyon nila na ngayon ay nailalantad na itong planderan nila na reklamo sa ombudsman. Mga kababayan, pakatandaan po natin, kapag ang katotohanan po ang iyong pinapanindigan at kapag matuwid na layunin ang iyong isinusulong, walang masamang mga hakbang at mga maniobra, malisyosong atake, at mga mararahas o kaya manulupit na mga negatibo na mga pagpapasabog ng atake at propaganda ang pwedeng mangibabaw sa katotohanan. Maybe tactically, there will be setbacks on the part of the Vice President. But ultimately, ang katotohanan po ay mangingibabaw. At ang pagkamulat at pag-unawa ng mamamayan ay darating yan. Umaabot o inaabot po yan ng pangyayari. For as long as matuwid at katotohanan ang iyong pinapanindigan. And we believe Sara Duterte is on the side of truth, on the side of justice for the people. Na kanya pong inaasam kasama po sa iba pang mga grupo kagaya po ng ating pinapanindigan na Bangon Sambayanan People's Movement. Katarungan at katotohanan laban sa totoong bulok kontra mamamayan at mandarambong at kurakot na gobyerno ni Marcos. Ito mga complainants ni Sara Duterte po. Sila ay tagapagtaguyod at tagapagprotekta ng mga kriminal na mandarambong. Their silence and their collaborative action to promote, protect, and develop their alliances with Marcos and Romualdez for their benefits sa pera, pundo, kapangyarihan at proteksyon nila habang ninanakawan at ginagahasa ang taong bayan ay pagpapakita po kung bakit nila ginagawa na atakihin si Vice President Sara Duterte. Bahagi po ito ng disenyo nila ng political survival sapagkat nalulunod, palubog at papunta na po sa basurahan ng kasaysayan ang gobyernong Marcos at Romualdez.
Yan ang hindi na mapipigilan. No amount of malicious political demolition job, no matter how well-funded and highly orchestrated and well-organized, hindi po ito mangingibabaw sa katotohanan at katarungan na hinahanap ng mamamayan at nakikita nila ang alternatibo ng pamumuno para dyan sa matinong panggobyerno, reforma at pagbabago sa gobyerno at sa lipunan at ang pagtutuwid ng mga pagkakamali, abuso at paglapastangan na ginawa ng mga opisyal ng gobyerno at mga kasangkot nila ang mayroong kapasidad na mamuno ng krusada na yan at magdadala ng panibagong antas ng pagbubukas sa mabuting pamamahala, si Sara Duterte. Kaya siya tinatarget early than 2028. Takot na takot po ang mga kriminal, komunistang terorista, mga komunistang oportunista, bulok at magnanakaw na politiko, mga oligarkong gahaman at mga ganid na mga barkada nila na namayagpag sa ilalim ni Marcos. They are so afraid of another prospect of a Duterte-led government. Lalo na po na isang Sara Duterte ang Vice President na pwedeng pumalit kay Marcos. Earlier man o sa darating na 2028. Bantayan po natin ang iba pang mga pakana at diskarte na gagawin po nila Marcos at Romualdez upang durugin ang pagbangon at panawagan ng mamamayang Marcos, resign ka na, lumayas ka sa poder. Kasama sila Romualdez. At harapin nyo ang krimen at pananagutan nyo sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta, pagtangkilik at pag-promote ng ating mga video analysis ng ating channel na Ka-Eric Celis YouTube channel, sa inyong pag-participate sa ating live stream during sa ating live 9:30 in the evening Philippine Standard Time. Simultaneous YouTube, Ka-Eric Celis YouTube channel at sa Ka-Eric Jeff Celis Facebook page o Facebook account. Live stream. At sa gustong tumulong at magbigay ng kahit kokonte, okay lang yon. Importante sincero at buong pusong pagtulong sa ating People's Advocacy na Bangon Sambayanan People's Movement. Ang ginagamit po nating GCash line dyan ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Rohilda Celis po yan. Maraming salamat at ating palaging pakatandaan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.